Sa video na ito, tutuklasin natin ang 10 karaniwang senyales na maaaring masyadong mataas ang antas ng iyong uric acid. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang uric acid ay isang likas na dumi na nabubuo kapag ang iyong katawan ay naghiwa-hiwalay ng mga sangkap na tinatawag na purine, na matatagpuan sa ilang partikular na pagkain at inumin. Karaniwan, ang uric acid ay natutunaw sa dugo, dumadaan sa mga bato, at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Gayunpaman, kapag ang katawan ay gumagawa ng masyadong maraming uric acid o hindi maalis ng mga kidney ang sapat nito, ang mga antas ay maaaring mabuo sa daluyan ng dugo, isang kondisyon na kilala bilang hyperuricemia. Bagamat ang pagkakaroon ng bahagyang mataas na antas ng uric acid ay maaaring hindi palaging magdulot ng mga agarang sintomas, ang patuloy na mataas na antas ay maaaring humantong sa isang hanay ng mga isyu sa kalusugan. Ang isa sa mga pinakakilalang kahihinatnan ng mataas na uric acid ay gout, isang uri ng arthritis na nailalarawan sa biglaang, matinding pananakit ng kasukasuan, ngunit ang mga epekto ay hindi titigil doon. Ang mataas na antas ng uric acid ay maaari ding tumaas ang panganib ng mga kidney stones, malalang sakit sa kidney, mga problema sa cardiovascular, at mga metabolic disorder. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maagang pagtuklas at pamamahala. Sa kasamaang palad, maraming mga tao na may mataas na uric acid ay nananatiling hindi alam ang kondisyon hanggang sa lumitaw ang mga komplikasyon. Ang mga senyales at sintomas ay maaaring banayad sa simula. Kadalasang ginagaya ang iba pang mga problema sa kalusugan, ngunit ang maagang pagkilala sa mga palatandaan ng babala ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagpigil sa pangmatagalang pinsala. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 10 karaniwang senyales na maaaring masyadong mataas ang antas ng iyong uric acid, mula sa magkasanib na kakulangan sa ginhawa hanggang sa mga pagbabago sa balat at mga isyu sa pagtunaw. Ang pag-unawa sa mga sintomas na ito ay makakatulong sa iyong gumawa ng mga proactive na hakbang tungo sa pagsusuri, paggamot, at mas malusog na pamumuhay. Una, pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Ang pinakakilala at kilalang tanda ng mataas na uric acid ay gout, isang uri ng nagpapaalab na arthritis. Karaniwan itong nagsisimula sa biglaan at matinding pananakit ng kasukasuan, kadalasan sa hinlalaki ng paa, ngunit maaaring makaapekto sa mga bukong-bukong, tuhod, palso, at mga daliri. Ang apektadong joint ay nagiging pula, namamaga, at sobrang malambot. Ang pag-atake ng gout ay madalas na umaatake sa gabi at maaaring paulit-ulit kung hindi makontrol ang antas ng uric acid. Pangalawa, paninigas sa mga joints. Bukod sa talamak na pag-atake ng gout, ang ilang individual na may mataas na uric acid ay maaaring makaranas ng talamak na paninigas ng kasukasuan o kakulangan sa ginhawa. Sa paglipas ng panahon, ang mga kristal ng uric acid ay maaaring dumami sa mga kasukasuan, na binabawasan ng kadaliang kumilos at humahantong sa patuloy na pananakit kahit na sa pagitan ng mga flare-up. Pangatlo, pamamaga at pamumula sa mga apektadong lugar. Kapag ang uric acid ay naipon sa mga kasukasuan o nakapaligid na mga tissue, ang katawan ay tumutugon sa pamamaga. Maaari itong magdulot ng kapansin-pansing pamamaga, init, at pamumula sa lugar, mga senyales na kadalasang napagkakamalang impeksyon o iba pang uri ng arthritis. Pang-apat, kidney stones. Ang uric acid ay maaaring magkristal at bumuo ng mga bato sa mga kidney, na humahantong sa matinding sakit sa ibabang likod o tiyan, pagduduwal, at masakit na pag-ihi. Ang mga kidney stones na dulot ng mataas na uric acid ay partikular na matigas at maaaring hindi palaging lumalabas sa X-ray, na nangangailangan ng espesyal na imaging para sa pagtuklas. Panglima, madalas na pag-ihi o hirap sa pag-ihi. Kapag naipon ang mga kristal ng uric acid sa urinary tract, maaari itong magdulot ng mga sintomas na katulad ng mga impeksyon sa ihi o UTI, gaya ng madalas na pagnanasang umihi, nasusunog na pandamdam habang umiihi, o kahit dugo sa ihi. Ang mga sintomas na ito ay madalas na nagpapahiwatig na ang mga kidney o pantog ay apektado. Pang-anim, pagkapagod at karamdaman. Ang mataas na antas ng uric acid ay maaaring bahagyang makaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga tao ay maaaring makaranas ng talamak na pagkapagod,
isang pakiramdam ng pangkalahatang karamdaman, o pagbaba ng antas ng enerhiya. Ito ay maaaring dahil sa nagpapasiklab na tugon ng katawan sa mga kristal ng uric acid o mga komplikasyon tulad ng dysfunction ng bato. Pang-7, pagbuo ng tophi o mga nakikitang crystal deposit. Sa mga pangmatagalang kaso ng hindi ginagamot na hyperuricemia, ang tophi na matigas, malatsoki na bukol na gawa sa mga kristal ng uric acid, ay maaaring mabuo sa ilalim ng balat, lalo na sa paligid ng mga daliri, siku, daliri ng paa, at tainga. Ang mga ito ay isang senyales ng advanced na gout at kadalasang nagpapahiwatig ng matagal, mahinang kontroladong antas ng uric acid. Pang-8, mataas na presyon ng dugo. May kilalang ugnayan sa pagitan ng hyperuricemia at hypertension o high blood pressure. Ang mataas na uric acid ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at makapinsala sa paggana ng kidney, na parehong maaaring mag-ambag sa pagtaas ng presyon ng dugo. Bagamat ang mataas na presyon ng dugo lamang ay hindi nagkukumpirma ng mataas na uric acid, ang dalawa ay madalas na magkasabay. Pang-9, mahinang pag-andar ng kidney. Dahil ang mga kidney ay may pananagutan sa pagsala ng uric acid, ang patuloy na mataas na antas ay maaaring magpabigat o makapinsala sa kanila. Ito ay maaaring humantong sa protina sa ihi, pamamaga sa mga binti o bukong-bukong, at sa malalang kaso, mga palatandaan ng malalang sakit sa bato. Ang mga regular na pagsusuri sa pag-andar ng bato ay mahalaga para sa mga taong may mataas na antas ng uric acid. Pang-10, mga pagbabago sa balat o pangangati. Ang ilang mga tao na may mataas na uric acid ay maaaring magkaroon ng pangangati, tuyong balat, o mga pantal, lalo na kung ang paggana ng kidney ay nakompromiso. Kapag naipon ang uric acid at hindi ito mailabas ng maayos ng mga bato, maaari itong makaapekto sa balat, na humahantong sa pangangati o patuloy na pangangati. Mula sa paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan, lalo na sa hinlalaki ng paa, hanggang sa hindi pangkaraniwang pagkapagod, kakulangan sa ginhawa sa kidney, at maging ang mga pagbabago sa iyong balat at ihi, ang iyong katawan ay may sariling paraan ng pagsasabi sa iyo kapag may nangyayari. Ang susi ay makinig ng mabuti at kumilos ng maaga. Ang mataas na uric acid, o hyperuricemia, ay maaaring mukhang isang maliit na isyu sa unang tingin, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas malubhang mga kondisyon tulad ng gout, kidney stones, o malalang sakit sa kidney kung hindi mapapamahalaan. Ang magandang balita, karamihan sa mga kaso ay mapapamahalaan at kahit na mababalik sa pamamagitan ng kombinasyon ng dieta, mga pagbabago sa pamumuhay, wastong hydration, at suportang medikal kung kinakailangan. Kaya, kung napansin mo ang alinman sa mga senyales na napag-usapan natin ngayon, kung ito man ay biglaang pamamaga ng kasukasuan, hindi maipaliwanag na pananakit, o kahit na madalas na mga isyu sa pagtunaw, huwag itong alisin, makipag-usap sa iyong doktor. Ang isang simpleng pagsusuri sa dugo ay maaaring masukat ang iyong mga antas ng uric acid at makakatulong sa iyong maunawaan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Tandaan, ang pag-iwas ay palaging mas mahusay kaysa sa paggamot. Ang paggawa ng maliliit ngunit pare-parehong mga pagbabago, tulad ng pagbabawas sa mga pagkaing mayaman sa purine, paglilimita sa alak, pagtaas ng paggamit ng tubig, at pagpapanatili ng malusog na timbang, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatili ng iyong mga antas ng uric acid. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, tiyaking ibahagi ito sa mga kaibigan o pamilya na maaaring makinabang din, dahil ang kaalaman sa kalusugan ay nagsisimula sa mga pag-uusap na tulad nito. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.